Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم بعد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله هي زاد القلوب وعصمة العبد من الفتن وسبيل الفوز ونجاة الدنيا والآخرة. فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر وعلانية، واعلموا أن من اتقى الله جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى في كتابه المنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa pinakadakilang pamana sa larangan ng pagpapalagi at pagtubog ng pagkatao na iniwan sa atin ng ating mga manunulig na mga salaf ay ang kanilang palaging pagpapahalaga sa mga kabataan. Makikita ito sa kanilang mga halimbawa at pamamaraan sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at pagtuturo sa kanilang mga mag-aaral. Para sa kanila, ang tarbiya ay hindi iwalay sa pag-aanak ng kaalaman. Ito ay natutuhan tulad ng pagkatuto ng kaalaman mula sa mga ulama. Kaya naman, sinabi nila, kaya nila kapag lumapit sila, o kaya kapag lumalapit sila sa isang tao upang matuto mula sa kanya, una nilang tinitingnan ang kanyang pagdarasal at ang kanyang asal at ang kanyang kahulugan bago sila pumuntukan ng kaalaman mula sa kanya. Ito ang ilan sa mga paraan ng ating mga manunulig na salaf sa pag-uukog sa mga kabataan. Ta'alimuhu al-'aqidah as-sahihah, ang pagtuturo sa kanila ng tamang pananampalataya. Sapagkat ito ang magiging pananggalan ng mga kabataan laban sa pagkahulog sa mga fitna at mga litis na paniniwala. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng makakirang paghihikayan at pagpapaliwanag. Dahil ito ay may malaking epekto lalo na sa isipan ng mga kabataan na sa ito ng pagdadalagan at pagbibinada. Nasa Abdul Rahman bin Mahdi, syaban yahuku fil kalam faqal, pinayuhan ni Abdul Rahman bin Mahdi ang isang kabataan na umani sa pakikipagtalo tungkol sa mga usaping theological. Sinabi niya, dahan-dahan lamang anak ko, pag-usapan muna natin ang tungkol sa mga nilikha. Kung hindi na natin mangusap maunawaan ang mga nilikha, lalo na natin hindi kaya maunawaan ang may likha. At minsan naman ay lumapit si Ya'qub sa kanyang ama na si Aba ibn Abi Rabah. Aba ibn Abi Rabah, at nagsabi siya, Ya Abna, inna ashaban li yaz'umuna anna imanahum kalimani Jibril. Ama, o aking ama, may mga kasama ako na nagsasabi ng kanilang pananampalataya ay katulad ng pananampalataya ni Jibril. Sumagot yung kanyang ama, Ya bunay, laysa imanu man ata'a Allahu ka imani man 'asa Allah. Anak ko, ang pananampalataya ng taong sumusunod sa Allah ay hindi katulad ng pananampalataya ng taong sumusuway kay Allah. At nagsikap din sila na bigyan babala ang kanilang mga anak laban sa mga taong mubtadi'ah. Isang araw ay nakaupo si Tarus kasama ang kanyang anak. Dumating isang lalaki na sa pagkat at pumunta sila at nagsimulang magsalita. Anong ginawa ni Tarus? Ni Paulus, kaagad ipinasok ni Paulus ang kanyang daliri, ang kanyang dalawang daliri sa kanyang mga tenga. At sinabi niya sa kanyang anak, Ya bunay, o anak ko, ipasok mo rin ang iyong mga daliri sa iyong mga tenga upang wala kang marinig ni isang salita mula sa kanya. Fa inna hadal qalba da'if, sapagkat ang puso ito ay mahina. Pagkatapos ay papulit-ulit niyang sinabi, ay bunay, isudot, iliin mo ba ang pagtatakil? Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang anak, at tuloy niya yung inuulit hanggang sa tuluyang uwalis ang borda sila, ang lalaki nila. Kabilang na isang pamamakaan ng mga salafus salih sa pag-utok at
kanilang kabataan ay ang pagtuturo na mabuting asal. Dinadala nila ang kanilang mga anak sa mga ulama upang matuto muna ng magandang pag-uugali bago kumuha ng kaalaman mula sa kanila. Tandaan natin mga kaibigan ng Allah, ang inuuna natin ay ang mabuting ugali bago tayo kumuha ng mga kaalaman mula sa ating mga ulama. Kabilang sa mga naisay-isay na bilhin ni Ibrahim bin Habib sa kanyang anak ay ang kanyang sinabi, "O anak ko, sumama ka sa mga ulama at mga ulama. Matuto ka mula sa kanila at kunin mo ang kanilang magandang asal, mabuting mag-uugali at tamang pamamaraan ng pamumuhay. Sapagkat mas minamahal ko na makuha mo ngayon kaysa sa makapakinig ka ng nakakaraming hadith." Naiulat din na sa mga pagtitipon ni Imam Ahmad, mahigit 5,000 tao ang dumalo. Wala pang 500 sa kanila ang nagsisulat ng mga aralin. Samantalang ang karamihan ay naroon upang matuto mula sa kanya ng mabuting asal, magandang pag-uugali at karangal na tingin. Kasama rin sa kanilang pamamaraan mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paggabay sa mga kabataan na dumalo sa mga halakat ng Quran at kaalaman. Pinagsikapan ng mga salafus salih na turuan ang kanilang mga anak ng Quran at malaking sila sa pagbabasa nito, pagsasabaw nito, pagninilay sa mga kahulugan nito, at patuloy na pag-uulit nito upang hindi makalimutan. Sa tindi ng kanilang hangarin na maikapit ang puso ng kanilang mga anak sa Quran, ang ilan sa kanila ay kapag natapos ang pagbigkas ng buong Quran, ay tinitipon ng kanilang pamilya at mga anak, at pagkatapos ay nananalangin para sa kanila. Sinabi ni Ibn Khaldun, ang pagtuturo ng Quran sa mga bata ay nasaksakisan mula sa mga dahilang tanda ng relihiyon. Ito ay pinaghawakan ng mga nagasunod ng relihiyon at ipinagpatuloy nila ito sa lahat ng kanilang mga panahon. At hindi sila naghihinaya na bumubol ng kahalagahan at mamahaling bagay upang matutukan ang kanilang mga anak. Sinabi ni Hisham bin Ammar, "Ipinagbili ng aking ama ang isang niyang bahay sa halagang 20 dinar at ginamit niya yun upang maihanda ko sa paghahanap ng kaalaman at pagsasagawa ng Hajj." At pinagsikapan din ng ating mga salafus salih na ang kanilang mga anak ay maglakbay upang maghanap ng kaalaman kahit mananakahulugan ito ng mahabang paghihiwalay sa kanila. Si Baqi ibn Makhlad ay naglakbay mula sa kanyang bayan sa Andalus patungong Baghdad upang maghanap ng kaalaman sa ilalim ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ang buong paglalakbay na iyon ay ginawa niya sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Gayon din si Tikmanda ay naglakbay sa paghahanap ng kaalaman noon siya ay 20 taong gulang. Hindi siya nakabalik sa kanyang bayan hanggang sa siya ay 65 taong gulang. At noon ay isa na siyang matandang alim. At mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabilang din sa pamamaraan ng mga salafus salih sa paghubog ng kabataan ang pagbabay sa kanila tungo sa mabubuting kaibigan. Pili nila ang makakaibigan ng kanilang mga anak. Sa pagkakaisang tao ay nakakapektuhan ng kanyang mga kasamahan, maaaring sa mabuti o sa masama. At walang maging na makakatulong sa paggawa ng kabutihan kaysa sa isang kaibigan patuloy. Sinabi ni As-Sulami, "Wajibun 'ala al-mu'min ay yajtahida fi ma'asharati ahli al-khair." Tungkulin ng isang mananampalataya na magsikap na makisalamuha sa mga taong mabuti. At pinayuhan ni Ja'far bin Muhammad ang kanyang anak sa pagsasabi, "Ya bunay, o anak, o aking anak, ang sino mang makihalubilo sa mga ulama ay parangalan." Sinabi
ni Paulus bin Kaysan sa kanyang anak, "O aking anak, samahan mo ang mga taong may karunungan upang ikaw ay magbilang sa kanila kahit hindi ka pa katulad nila." Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa rin sa mga katangian ng pagpapalaki ng mga salat sa mga kabataan ay ang pagbibigay pansin sa mga may natatanging kakayahan at talento. Tungkol dito, sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah na nagbibigay ng tayo sa mga tagapagturo at sa mga magulang. Sinabi niya, "Pag nakita ko ang isang bata ay mabilis umunawa, tama ang pag-iisip, mahusay magsakulo at may malalim na pagkunawa, ang mga ito ay palatandaan na siya ay handa at angkop para sa pag-aaral. Kaya itanim ang kaalaman sa kanyang puso habang ito ay wala pang ibang nakakukit, sapagkat ang kaalaman ito ay mananatili, lalalim at lalago kasama niya. Ngunit kung makita ko wala siyang hilig at kakayahan sa larangan ito, samantala nakikita kong siya ay limitas na husay sa pagsakay sa kabayo, pagpapana, paggamit ng sibat, at iba pang kasanayan, at malinaw na ang kaalaman ay hindi ang karangang nilikha para sa kanya, hayaan siya ay magsanay sa mga bagay na iyon, sapagkat iyon ang higit na kapaki-pakinabang para sa kanya. Si Ibn Jawzi, ang kilalang nangangaral, ay isa sa mga bunga ng mahusay na pagbabay ni Shaykh Abul Qasim al-Balkhi. Nang makita ng kanyang guro ang kanyang pagkatinig sa pangangaral, hinikayat na ito, tinuruan siya sa ilang pananalita, at pagkatapos ay pinatayo siya sa mimbar upang magsalita. 13 taong gulang pa lamang siya noon. Ngayon din si Ayyub As-Sakhtiyani ay may anak na nag-aaral sa punta, kaaralan ng Quran ito. Nang makita ang kanyang kahusayan, ipinaghanda siya ng isang mimbar at pinagsalita dito. Kabilang din mga alipin ng Allah sa mga pamamaraan ng mga salat ang pagiging mabuting halimbawa. Sapagkat ang tao ay hindi na naaapektuhan ng nakikita niyang ginagawa kaysa naririnig niyang sinasabi. Si Utbah bin Abi Sufyan, sa tagapagturo ng kanyang mga anak, ay nagsabi, "Ang unang hakbang sa pagbubog sa ating anak ay ang pagbubog mo muna sa iyong sarili. Sapagkat ang kanilang mga mata ay nakatuon sa iyo. Ang ituturing nilang mabuti ay ginagawa mo, at ang ituturing nilang masama ay ang iyong iniiwan o pinababayaan." At nagbabala rin si Ibn Miskawayh laban sa pag-iiwan sa pagpapalaki ng mga anak sa mga katulong. Dahil nangangamba siya, ma-influensyahan sila ng asal at mga gawain ng mga ito. Isinilaysay ni Ibn Jawzi tungkol sa kanyang sarili na nais niyang nakakalunin sa pagtiyak ng ilan sa kanyang mga guro kaysa sa pagkakaandik niya sa kanilang kaalaman. Ibig sabihin ito mga alipin ng Allah pang kapatid sa pananampalataya, ang pagiging tapat, takot sa Allah, at kainting na damdamin na nakikita niya sa kanyang mga guro ay mas malalim ang naging epekto sa kanyang puso kaysa sa mismong pag-aaral na kanilang tinuturo. Ito ay nagpapakita ng malaking influensya ng mabuting qudwat salihah, mabuting halimbawa sa pagbubog ng isang tao. Naway tayong lahat ay kabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
At matakot kayo sa araw na kayo ay babalik sa Allah. Pagkatapos ay babayaran ng bawat kaluluwa ayon sa kanyang ginawa. At sila ay hindi gagawan ng kawalang katarungan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng ganitong seryosong paraan ng pagpapalaki at pagbubo ng tagumpay ang mga salafus salih sa paglilina ng mga saling-laking ng mga kabataang makatang, mapuli at may kakayahang gampanan ang mabugal na bumukulit at pananagutan. Nagbunga ang kanilang pamamaraan ng mga dakilang buwaran sa kasaysayan ng ummah. Isa sa kanila ay si Imam Ash-Shafi'i. Nabasa niya ang buong Quran. Nagbasa ni Imam Shafi'i ang buong Quran sa edad ng 7 taon. Naisapuso niya ang Al-Muwatta sa edad na 10 taon. At nagsimula siyang magbigay ng mga fatwa sa edad ng 15 taon. At sino ang hindi nakakikilala ng Imam Al-Bukhari, ang pinuno ng mga muhaddithin at nagkakta ng Sahih al-Bukhari. Pinagkalooban siya ng Allah ng matinding pagmamahal sa hadith ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa edad na 16 na taon ay nabasa niya ang mga kilalang aklat ng hadith hanggang sa sinabi ng ilan. Noong siya ay bata pa lamang, 70,000 hadith ang kabisado niya ng tuloy-tuloy. Naglakbay siya sa iba't ibang lupain upang matuto mula sa mga dakilang guro ng hadith. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng kaalaman hanggang sa nahigitan niya ang kanyang mga kasabayan at naging imam ng mga imam sa larangan ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa ng mga ulama, kullu hadithin la ya'rifuhu al-Bukhari falaysa bihadith. Ang hadith na hindi alam ni Al-Bukhari ay halos hindi na mahutuloy na hadith. At alam ba ninyo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Imam Nawawi ay namatay sa edad na 40 taon, ngunit nakapag-iwan siya ng napakalaking pamana ng kaalaman na naging talaga sa buong mundo ng Islam. Gayun din, si Sibawayh, ang dakilang imam ng Nahwu, ay sumulat ng aklat na naging pangakahig sa Quran sa agham ng likat Arabic habang siya ay bata pa siya ng panahon na yun at namatay siya sa edad na 32 taon. At ang bayanin ng dirigma na si Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi ay nagbukas sa lupain ng Sind na kinabibilangan ng mga bahagi ng kasalukuyang Pakistan at India nang siya ay 17 taong gulang pa lamang. 17 taong gulang pa lamang. Ikinagad niya ang unang estadong Islamiko sa India at namatay sa edad na 23 taon. Samantala sa Sultan Muhammad Fatih ay naging pinuno habang siya ay bata pa. At sa edad na 21, 21 years old, nabuksan niya ang Constantinople. Napakarami pang maaaring banggitin tungkol sa mga kabataan mula sa mga salaf. Ngunit sapat na ang mga halimbawang ito upang itaas ang ating mga bangkiin at palakasin ang ating determinasyon. Kaya kayo mga magulang at mga tagapagpalaki ng kabataan, ikwento ninyo ito sa ating mga kabataan ang tungkol sa kanilang mga matutuwid na mga ninuno kung paano sila nabuhay at ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Buhayin ninyo sa kanilang mga puso ang alaala ng mga dakilang kabataan ito. Hikayatin ninyo sila, tularan sila at sundan ang kanilang mga yapa. Pumupukay ng mga aral mula sa buhay ng ating mga matutuwid na mga salaf sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Makikita ninyo ang tunang ito. Kabutihan para sa kanila, pakinabang para sa inyo, at kapakinabangan para sa ating limunan at kayong kabataan Muslim. Kayong mga pag-asa ng umma, pinatutunayan ng realidad na walang magbangon ang ating sambayanan maliban sa pamamagitan ng kanilang mga kabataan. Ang mga kabataan, ang haligi ng mga bansa,
ang lakas nito at ang pinagpupunan ng magulan. Kaya, huwag ninyong sayangin ang inyong oras sa mga walang mabubunang bagay. Ang inyong mga sala ay mga kamatanan ng katulad ninyo. Wala silang ipinagkaiba sa iyo bigang tao, ngunit mas mataas ang kanilang mga binigin. Mas matibay ang kanilang nangyari at nagsuka sila ng buong sila. Dahil dito, naisulat ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng karangalan. Kaya, tularan natin sila. At mag-ingat tayo mga kabataan sa mga huwaman na inihaharap sa atin ng aming mga kalaban. Mga huwad na bayani at mapapagmithiin upang ilayo kayo sa kasaysayan ng inyong mga malulungin na ninuno at sa inyong tunay na kaluwalhatian. At magpadala tayo ng salam. Tayo ay magpadala ng pagbati sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanglaw na nagbibigay liwanag sapagkat inuutos ito sa atin ng maapat at ganap na nakababatong. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu sallu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ay magpadala tayo ng mga salawat, mga pagbati, pagpapala sa ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. ربنا واجعل مسلمين له من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم صل على سيدنا الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله